Hoy! Jamboy! Lintik ka talaga, Jamboy! Yumuko kayo lahat! Ang mag-alala pa ito. Kaganti ito sa Jamboy na yan. Makapatay ko silang dalawa ng anak niya. Ano? Gawin na natin? Ang utos sa akin, hindi na dapat abutan ng sikat ng araw yan. Sir Carlos, pasensya na ho kayo. Hindi ko nasagot lahat ng mga tawag niyo sa akin kagabi. Ano ho bang sa atin? Gusto ko lang sanang kumustuhin ka ng personal, Elias, dahil kalagkat sa balita ang nangyari sa'yo. Maraming salamat to, Sir Carlos. Pero maayos naman ho lagay namin dito. Pauwi na rin ho kami ng Maynila, tsaka nakakulong na rin ho lahat ng mga hostage. Magbabayad ho sila sa batas. Bayad na sila, sinisiguro. Anong ibig niyo sabihin? Ang ibig ko sabihin ay, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. At tama ka na dapat pagbayad ang mga kriminal na nagtangka sa inyo. Maraming salamat ulit, Sir Carlos. Elias? Hmm. Nakita mo yung balita? Tingnan mo. Patay na raw yung mga nang-hostage sa atin. Nagkarayot sa kulungan, pero tinuluyan silang lahat. Bayad na sila, sinisiguro. Cancelin mo lahat ng mga lakad ko ngayon. Gusto ko makipagkita sa anak ko. Senyor? Ipagpamunin niyo po, pero kung mamarapatin ninyo, napag-aalala niyo ako sa gusto niyo mangyari. Masyado na kayo napapalapit sa Elias na yan. Kailangan po mag-ingat na kayo. Anak ko siya. Ama ako. Siguro naman naiintindihan mo kung bakit ko ginagawa to. Opo, senyor, naiintindihan ko. At alam ko naman na gusto niyong mas lalong makilala si Elias. Pero hindi pwedeng malaman niya ang anumang koneksyon ninyo sa Golden Scorpion. At malaman ang tunay niyong pagkatao. Malalagay po tayong pare-pareha sa alanganin. Huwag mo akong tuturuan, Hugo. Huwag pa umanin po. Pero kapakanan lang po kasi ng grupo ang iniisip at inaalala ko. Gusto kong mapalapit kay Elias. Gusto kong maparamdam sa kanya na ama niya ako sa paraang kaya ko. Sige po. Masusunod kayo. Ihahanda na namin ang sasakyan. Bilisan mo. Gusto kong makita anak ko. Kontakin mo agad. Baka may lakad siya.
Kikitain ni Papa ang anak niya. Susundan ko siya. Kailangan kong malaman kung sino at taga saan itong sinasabi niyang anak. Balakid siya sa mga plano ko. Ako lang ang dapat na tagapagmana ni Papa. Matagal pa ba tayo? Lapit na tayo, senyor. Hinay-hinay lang, Calvin. Steady lang. Baka makahalata si senyor na sinundan natin siya. Gusto ko nang malaman kung sino yung hinayupak na anak ni Papa para mapatay ko na siya. Ihinto mo ang sasakyan. Bakit, senyor? Sinusundan tayo ni Calvin. Inuubos niyo talaga ang pasensya. Baba, alika. Usap tayo. Bakit mo ako sinusundan? Narinig ko sa kapupunta. Alam kong totoong may kapatid ako at pupuntahan mo siya! Lakas talaga ng loob mo! Di ba't sinabihan na kita? Wala kang pakialam sa lakad ko. Diba? Diba? Bakit hindi ako dapat makialam? Karapatan kong malaman kung may kapatid ako! Tsaka hindi ako tanga! Dinig na dinig ko lahat kanina, pero nagsisinungaling ka pa rin sa akin! Sige na. Sige na! May kapatid ka. Masaya ka na? Ha? Sa nalaman mo? Nagkaroon ako ng anak sa Cebu. At magkikita kami ngayon. Kaya binabalaan kita. Huwag daw mong gagawa ng masama yung kapatid mo. Kung hindi, malapit ko nang makalimutan na anak kita. Bitaw mo kung Tara na, Calvin. Mas lalong magagalit sa'yo si senyor. narinig mo lahat, di ba? Narinig mo kung paano niya na ako itrato ngayon. Sir, pasensya na ako kayo. Nalito ako. Sir Carlos, pasensya na ako kayo. Nalito ako. Ano ba sa atin? Okay, kararating ko lang din.
Huwag na tayo magsaya ng oras. Papatulong sana ako sa'yo pumili ng motor eh. Sa tingin mo ba magugustuhan to ng anak ko? Oo naman, sir. Napakaganda ho ng motor na to. Totoo nga yun, sir. Yan ho yung pinapangarap ko talagang motor. Kaso, napakamahal naman. Kaya di ko talaga nabibili. Pero sigurado magugustuhan ko yun ng anak ko. Kailan ka pa nahilig sa motor? Bata pa ho, sir. Bata pa na ako, nakahiligan ko na yung pagmumotor. Ang sabi ho sa akin ng nanay ko, baka daw nagmana ako sa nanay ko dahil ganoon din ho siya eh, nahilig sa motor. Pero, inuwi na ako yung tatay ko, sir. Na-aksidente ho siya sa motor bago pa ako pinanganak. Namatay na ho siya. Paano kung buhay pa ang tatay mo? Paano kung hindi naman talaga siya namatay? Ako pa rin ang dapat tagapagmana ng Golden Scorpio. Ako lang! Kailangan ko malaman kung sino itong sinasabing anak niya para mawala na siya sa landas ko. Pinagbawalan na tayo ni Senyor. Baka lalo siya magalit kapag... Kailan ba ako sumunod sa kanya? Kailangan kong gumawa ng paraan para mahanap itong lecheng anak ni Papa. At kung nababahag ang buntot mo, wala akong pakialam. Ako mismo ang tutuntun sa taong ito. Siyempre ho, sir, matutuwa ako. Siyempre gustong-gusto ko makilala yung tatay ko eh. Sigurado akong mabuting tao ko yung tatay ko dahil yun ang laging kinikwento ni nanay. Pero imposible nang mangyari yun, sir, di ba? Kasi sana kung buhay pa ang tatay ko, noon pa lang nagpakita na siya sa amin ni nanay. May problema ba, sir? Hindi ako papayag na mawala sa akin ang lahat. Ako pa rin ang dapat na tagapagmana ni Papa. Ako lang. Wala nang iba. Hindi ako papayag na may umagaw ng lahat ng para sa akin. Wala naman, Elias. Maiba ko. Ano nga pala ang address mo? Address? Para saan? Para alam kung saan ipapadeliver kapag nakapili na ako ng motor para sa'yo. Oh. Naku, sir. Hindi na ako kailangan. Maayos pa naman yung motor ko eh. Tsaka, para huwin sa anak niya, di ba? Bukod pa yon, meron talaga para sa'yo. Sir, hindi ko matatanggap yan, sir. No. I insist, Elias. Kulang pa yan sa ginawa mong pagligtas sa buhay ko. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Pero, sir... Kaya pakiusap ko sa'yo. Tanggapin mo na ito. Hindi mo naman kailangan gamitin agad. I-reserva mo muna para may isa ka pa. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nakapagpapasalamat ng tama sa'yo. Sige ho, sir. Sir, maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong ho ito sa akin. Kaya pangako, iingatan ko ito, sir. Maraming salamat po. Alam kong iingatan mo siya. Salamat, sir. Elias. Senyor, ano itong nalaman ko na kayo na pala mismo ang nag-asikaso ng transaksyon sa Mexico? Sana po iniutos nyo na lang.
Palibasa, si Calvin ang pinagmando nyo ng transaksyon na yun eh. Wala na akong tiwala kay Calvin. Hindi lang siya pabaya sa tungkulin niya. Hindi rin siya marunong rumispeto. Kung anong layo ng loob ko kay Calvin. Siya namang gaan ng loob ko para kay Elias. Kaya lang, senyor, oras na malaman ni Calvin na tinatanggalan nyo na siya ng tungkulin sa sindikato, lalalim lalo ang sama ng loob sa inyo ng bata. Ayoko na ng sakit ng ulo dulot ni Calvin. Kaya bukas na bukas din, patawag mo si Palong. Siya nang hahawak ng mga tao natin papuntang Mexico. Sandali lang, senyor. Ano yan? Sukdo lang nawala na kayo ng tiwala at kumpiyansa sa anak niyo? Hindi lang kumpiyansa. Nakakalungkot mang isipin. Nawala na rin ang amor ko sa kanya. At habang tumatagal, pakiramdam ko, hindi siya ang anak na pinalaki ko. Senyor, laman at dugo niyo pa rin ang taglay ni Calvin. At sa paniwala namin, siya pa rin ang nakapilang tagapagmana ng Golden School. Nag-aalinlangan ako sa kanya, Hugo. Wala pang nagagawa si Calvin para sa kabubuti ng sindikato. Para maging karapat dapat na maging kapalit ko. Hindi mo na ba ako bibigyan ng pagkakataon para makabawi?